So mga bagay na kailangan mong ihinto upang maghabol sa iyo ang isang lalaki. Yes mga kamamay, ihinto, itigil nyo lang po yung mga bagay na sasabihin ko at sigurado ako na maaaring maghabol ang isang lalaki sa inyo. So mga kamamay, isa lang palaging hinihiling ko if ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga video na ginagawa ko, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment din po dito. Okay, para sa ganon, makita ko naman na marami pong nanonood sa atin, maraming natutulungan yung ating channel na to. Okay? So kung nagawa niyo na po yan mga kamamay, huwag na po natin masyadong patagalin. Simulan na po natin ang ating topic ngayong hapon na to. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong itigil o ihinto upang ang isang lalaki ay lubos na maghabol sa iyo? So number 1, ang pagiging martir mo sa kanya. Okay? Lagi ko sinasabi sa inyo, hindi nyo kailangang maging martir, yung tipong hahayaan nyo lamang na sinasaktan kayo, hahayaan nyo lamang na pinagsiselos kayo, hinahayaan nyo lang na nambababae siya. Ibig sabihin, hinahayaan nyo lamang at tinatanggap nyo lamang yung mga masakit na ginagawa nila sa inyo. Pagiging martir po at marupok ang tawag dyan. Hindi po yan makakatulong upang maghabol ang isang lalaki sa inyo. Lalo lang po yung lalayo. Lalo lamang po yung maghahanap ng iba kapag naging martir kayo. Mama, hindi ba mananatili sa akin? Hindi ba ako hahabulin ng isang lalaki kung tinatanggap ko lahat ng pagkakamali niya? Di ba dapat isipin sa akin ng isang lalaki, napakabait ko. Mga kamamay, hindi po nila iisipin yon. Lalo lang po silang gagawa ng kalokohan kapag tinatanggap nyo sila. Bakit po? Dahil ang dali nyong paikutin, ang dali nyong utuin. Dahil mga martir nga kayo Hindi sila matatauhan dyan. Sinasabi ko sa inyo, lalo lang po nilang gagawin ang kanilang asal. Kaya hanggat maaari mga kamamay, ako nagsasabi sa inyo, kung gusto nyo na habulin kayo ng isang lalaki, ngayon pa lang, ihinto mo na ang pagiging martir mo para sa kanya. Okay, malinaw tayo dyan mga kamamay ha? So next, number 2. Ang labis na oras mo para sa kanya. Yes mga kamamay, kung masyado nyo pong sinanay, masyado nyo pong binaby ang isang lalaki sa oras ninyo, lagi kayong tumatawag, lagi kayong nangungulit, lagi kayong nagchat-chat, lagi kayong nagme-message, sigurado ako mga kamamay, ang isang lalaki ay mananawa sa inyo. Ang isang lalaki ay mas maghahanap ng atensyon ng iba, ng ibang babae kapag kaganyan kayo, masyado kayong maraming oras at atensyon sa kanila. Yung sakto lang, yung sapat lang ang kailangan nila. Yung tipong nandiyan ka para sa kanila, pero hindi kayong tipong nangungulit ka ng nangungulit para sa kanya. Yung tipong wala lang nga kayong topic, pero anong ginagawa mo? Pinapahaba mo pa rin ang usapan. Hayaan mong mamiss ka ng isang lalaki. At paano mangyayari yon? Huwag masyadong sobrang daming oras para sa kanya. Maging busy ka din sa sarili mo. Sapat na po yung alam niya na may ginagawa ka. Sapat na po na sabihin po ninyo sa kanila na, babe, okay, may gagawin din ako ngayong araw na to. Pupuntahan ko lang yung, alam mo na, yung ating business permit o yung business permit ko para asikasuhin, para masimulan ko na yung aking negosyo. Pag alam ng isang lalaki yan, mga kamamay, na high value ka, okay, na hindi lahat ng oras mo ay ipino-focus mo sa kanya, lalo kanyang hahabulin. Bakit? Kasi hindi ka kagaya ng ibang mga babae na habol ng habol. Hindi ka kagaya ng ibang babae na maraming oras para sa kanya. Ayaw namin mga lalaki yung ganun. Ayaw namin ng mga lalaki na palagi kayong nagchat-chat nangungulit. Ang gusto namin, kami ang nag-iisip sa inyo. Okay? Ang gusto namin, kayo yung mga busy. Okay? Ang gusto namin, kami yung naghahanap ng timing sa inyo. Ayaw namin nung marami kayong masyadong oras sa amin. Kasi nauumay kami. At pag naumay kami, doon nag-i-start na maghanap kami ng trail sa ibang mga babae. Kaya please, hanggat maaari, huwag kayong masyadong maraming oras. Ihinto ninyo yung dami ng oras ninyo na ibinibigay sa isang lalaki kung gusto nyo na habulin kayo ng mga yan. Alright? So next, ihinto nyo yung labis na paghahabol sa kanya. Oo mga kamamay, kung sila palaging hinahabol ninyo, paano kayo hahabulin? Kayo na nga yung naghahabol Di ba?
Kayo na nga yung tumatakbo. Kayo na nga yung naghahabol. Paano pa kayo hahabulin? Pero kung ititigil po ninyo yung paghahabol, kahit alam ninyo na wala naman kayong ginagawang mali. Ang hirap kasi sa ibang mga kababaihan dyan, sila na yung niloko, sila pa yung naghahabol. Bakit daw? Kasi siya yung nauna sa akin alang hindi ko habul. Sa kanya ko binigay ang virginity ko, alang hindi ko habulin. Well, mga kamamay, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan yung habulin yon. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan yung sabihin sa sarili ninyo, isumpa sa sarili ninyo kung sila yung nakauna sa inyo, kailangan sila na yung magpakasal sa inyo. Para sa akin, ayoko nung ganun. Kasi kung alam po ninyo na nilayuan na nga kayo ng lalaki, kahit pa sila yung nakauna sa inyo, mas magiging magulo po yan pagdating ng oras, ng panahon. Halimbawa, nagpakasal kayo, pinilit po ninyo yung inyong gustong mangyari. Siya yung nakauna sa akin, kailangan dapat kami yung magpakasal. Okay, pinikot nyo yung lalaki. Sigurado ako hindi kayo magiging masaya. Lalo lamang po kayo makukulong sa isang problemang hindi nyo rin po gugustuhin. Tandaan nyo mga kamamay, lagi ko sinasabi sa inyo, patagalin po ninyo ang paliligaw ng isang lalaki. Kasi the more na nagbibigay kayo ng mas matagal na oras, maraming mga kalalakihan ang naiinip. Yung mga hindi totoo ang nararamdaman sa inyo, pag binigyan ninyo ng mahabang panahon, long time period of time, o sabihin natin long period of time, binibigay nyo sa kanila, nauumay sila, nagne-next na agad sila ng ibang babae. Kaya hanggat maaari mga kamamay, i-delay ninyo ang pagsagot, patagalin ninyo ang panliligaw para ma-filter ninyo kung sino man yung totoong lalaking nagmamahal sa inyo. Kaya please, huwag nyo sanang idadahil sa akin na kabamay siya yung nakauna sa akin, kaya kailangan ipilit ko na kami yung magkatuluyan. Hindi po tama yon. Iwasan nyo ang maghabol. Kung alam ninyo na ang isang lalaki ay hindi naman worth it habulin, huwag nyo nang habulin. Kung minsan kayo nagkamali, binigyan ninyo ang inyong pagkababae sa kanya at nagkamali kayo na dapat pala ay hindi dahil hindi naman siya responsabling lalaki, huwag nyo nang habulin. Huwag nyo habulin sapagkat pag humahabol kayo palagi sa kanila, hindi na makikita ang halaga ninyo. Okay? Hindi kayo hahabulin ng mga yan. Pero kung nakikita ng isang lalaki na hindi niyo siya hinahabol, lalo pat alam niyo na wala kayong kasalanan, magsisisi, mag-iisip ang isang lalaki. Ay, ganun pala yung babae na yun, hindi ako hinahabol, ibig sabihin, high value yun. Okay? Hindi siya naghahabol sa isang lalaking kagaya ko na walang kwenta. So, babalikan kayo ng mga yan. Siya yung maghahabol sa inyo. At pag sila na naghabol sa inyo, nasa inyo na ang manibela, kayo na ang bahala kung paano dapat yung gawin. Kaya mga kamamay, hanggat maaari, itigil nyo ang paghahabol sa isang lalaki hanggat maaari. Kung gusto nyo na kayo ang habulin ng mga yan. Alright? So next, itigil mo ang patuloy na pagpapabaya mo sa iyong sarili at sa iyong katawan. Tatandaan nyo ito mga kamamay ha. Itigil nyo na po ang pagpapabaya. Kasi kung pababayaan nyo lang din ang sarili ninyo, hindi ka talaga hahabulin ng isang lalaki. Hindi ka talaga babalikan ng isang lalaki. Pero kung hindi nyo po pinapabayaan ang sarili ninyo, patuloy ninyong i-improve, patuloy ninyong inaayos, patuloy ninyong pinapasexy ang inyong katawan, hindi lang yung lalaking nang iwan sa inyong hahabol. Pati yung ibang mga lalaki dyan na makaka-appreciate ng inyong sarili. Makikita at makikita. Lalo na't sexy ka, lalo na't maganda ka, lalo na't ag-aayos ka, maraming mga lalaki maghahabol. Maraming mga lalaki ang makaka-appreciate sa inyo, hindi lang yung isang lalaking nang iwan sa inyo. Tandaan nyo mga kamamay, hindi kayo nag-aayos para balikan kayo ng isang lalaki. Nag-aayos kayo para mahanap nyo ang tamang lalaki para sa inyo. Kasi kung may stress kayo, kung malolosyang kayo, paano magkaka-interest yung ibang mga lalaki na kilalanin kayo? Diba? Paano sila magkaka-interest na pumasok sa buhay ninyo kung kita-kita nila na halos ang dami mong problema? Mas gugustuhin po ng isang lalaki na pumasok sa inyong buhay kung nakikita nilang may thrill na pumasok sa inyong buhay. Masaya ka, maganda, presentable, sexy, maraming mga kalalakihan na magtatangka na pumasok sa buhay ninyo dahil nga presentable kayo. Kaya ngayon pa lang, huwag niyo pong hahayaan na mapabayaan ang inyong sarili na hindi niyo i-improve. Kasi makakatulong yan upang muling bumalik at maghabol ang isang lalaki sa inyo. And last, itigil mo rin ang palagi mong pag-iisip sa kanya. Yes, mga kamamay, itigil niyo po ito kung gusto niyong maghabol sa inyong isang lalaki. Kasi the more na palagi siyang iniisip, the more na karning-karne yung inyong kamay na i-message siya, na tawagan siya, na makipagkita sa kanya, na ipilit ang inyong sarili sa kanya. Please, iwasan niyong isipin siya.
Kung hindi maiwasan, pigilan niyo sarili ninyo na huwag hawakan ng inyong telepono. Mag-move on kayo. Maghanap kayo ng paraan upang wag siyang maisip. Kung kinakailangang magpakasaya kayo kasama ang inyong mga kaibigan, gawin po ninyo. Kung kinakailangan mag-shopping kayo. Kung kinakailangan gumala kayo. Basta wag palaging isipin ng isang lalaki. Kung kayo ay iniwan, niloko, nilayuan, pinagpalit, no-contact rule sa inyo kahit wala kayong ginagawang mali, huwag niyo siyang isipin. Isipin niyo na lamang na lumayo sa inyo dahil toxic siya. Isipin niyo na lamang na hindi worth it, na habulin siya. Kaya huwag niyo na siyang isipin pa. Kaya huwag niyo na silang intindihin pa. 'Di ba? Worth it bang habulin yung lalaking nanakit? Worth it bang habulin yung lalaking iniwanan ka? Kaya please, huwag niyo nang isipin pa yung mga ganong lalaki. Lalo lang kayong mai-stress, sayang lang ang oras ninyo. Ilaan nyo na lang yung oras nyo sa ibang bagay na maaaring makapag-improve ng sarili niyo. Magpaganda kayo, magsaya kayo. Okay, kung kailangan mag-inom kayo kasama ng iyong mga kaibigan, chill lang. Pero huwag naman sosobra, para lang makalimot, para lang hindi mo siya isipin, para lang magising ka sa katotohanan. Sa ganyang paraan, mga kamamay, mag-iisip, magtataka, magwa-wonder ang isang lalaki kung bakit hindi mo na siya iniisip, hindi ka na nagpaparamdam, hindi ka na naghahabol. At dyan sa paraang yan, mga kamamay, kapag hindi mo siya naiisip, yun na siya maghahabol sa inyo. Okay? So mga kamamay, yan lang muna sa ngayon ang ilang mga bagay na kailangan nyong gawin upang maghabol naman sa inyo ang isang lalaki. For more videos and love advice na kagaya nito, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment din sa ibaba. So, paano mga kamamay? Mahal na mahal ko po kayo. Paalam.